Noong December 22, 2023 ay niyanig ng masamang balita ang publiko sa China dahil si Zuling na isang biktima ng thallium poisoning noong 1995 ay pumanaw na sa edad na 50 years old. Marahil ang iba sa inyo ay hindi pamilyar sa kasong ito. Ngunit sa China, ito ay isa sa pinakamisteryosong kaso na naging usap-usapan at nagdulot ng haka-haka sa buong bansa ng higit 2 dekada dahil sa kawalang hustisya. Noong May 1995, si Zuling ay nakaranas ng mga sintomas na katulad ng sa brain tumor at kinalaunan ay nauwi sa coma na tumagal ng 5 buwan hanggang siya ay magkamalay noong Agosto ng parehong taon. Nang siya ay magising, ang kanyang pag-iisip ay bumalik sa pag-iisip ng isang 6 na taong gulang na bata. Dahil sa epekto ng thallium poisoning na hindi agad nabigyan ng karampatang lunas, ang kanyang pag-iisip ay naapektuhan. Maging ang kanyang pisikal na anyo ay malaki rin ang pinagbago. Siya ay nangailangan din ng habang buhay na pag-aalaga dahil sa kanyang kondisyon. Ang kanyang karamdaman ay naging hadlang upang matupad ang kanyang mga pangarap. Dahil sinong mag-aakala na ang isang 23 years old na dalaga na punong-puno ng sigla at pangarap ay sasapitin ang ganitong sitwasyon. Ang kasong tatalakayin natin ngayon ay ang infamous thallium poisoning na nangyari sa China noong 1995. Ano ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkalaso? Si Zuling ay ipinanganak noong April 24, 1973 na nagmula sa may kayang pamilya. Matalino, mataas ang pangarap at attractive kung siya ay ilarawan ng kanyang mga kaibigan. Siya ay may angking talento pagdating sa musika at isa sa kanyang passion ay ang pagtugtog ng guqin, isang traditional Chinese instrument. Ang kanyang talino at angking talento din ang nagtulak kung kaya't pinili niyang mag-aral sa Tsinghua University, isa sa mga pinakaprestiyosong universidad sa China at sa buong mundo. Noong November 24, 1994, habang siya ay abala sa pagpupractice ng guqin, ay may napansin siyang kakaiba sa kanyang kalusugan. Siya ay nakaramdam ng biglaang pananakit ng tiyan na naging dahilan ng kanyang pagkawalang ganang kumain. Subalit dahil nga sa nalalapit na concert, ay pinili pa rin ito na pagtuunan ng pansin ang pagpupractice at ipinasawalang bahala na lang ang nararamdamang sakit sa pag-akalang ito ay kusang gagaling din. Ang kanyang mga classmates ay kinumbinsi siyang magpahinga na lamang. Subalit ayaw ni Zhu na biguin ang kanyang mga teachers at mga taong sumusuporta sa kanya kung kaya't siya ay nagpatuloy sa pagpapractice. December 11 ng taong ding yon ay walang nag-akalang iyon na pala ang huling performance ni Zhu. Siya ay maayos na naka-attend at nakapag-perform sa concert na ginanap sa Beijing Concert Hall. Ang kanyang pagsusuot ng salamin habang nagpe-perform ng guqin ay sanhi ng biglang palalabo ng kanyang mga mata. Sa kabila ng iniindang sakit ay pinakita niya ang kanyang determinasyon na makapagbigay ng maayos at magandang performance. Marami naman sa nakapanood ang nakapansin na hindi maganda ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng performance ay mas pinili niyang umuwi na lang ng bahay upang magpahinga imbes na umattend ang party. Nang siya ay makauwi na, ay nakapag-shower pa siya at napansin niya ang pagkakalagas ng kanyang buhok. Nang siya ay manalamin, napansin niya ang maliliit na bilog-bilog na pagkapanot sa kanyang ulo na sanhi ng pagkalagas ng kanyang buhok. Agad naman siyang nagtungo sa ospital upang ikonsulta ang kanyang nararamdaman. Ang masaya sanang pagdiriwang at pagsalubong ng Pasko ng taong iyon ay nagdulot ng pagsubok sa kanyang pamilya dahil 2 araw bago magpasko, siya ay na-admit sa Beijing Tongren Hospital. Ang mga doktor na sumuri sa kanya ay hindi rin matukoy ang sanhi ng kanyang sakit. Ang kanyang mga buhok ay unti-unti na ding naglagas. Noong mga panahong iyon ay bahagyang bumuti rin naman kaagad ang kanyang kondisyon. Kung kaya't 1 buwan lamang nang siya ay ma-admit, ay nakalabas naman agad siya ng ospital at nakabalik sa pag-aaral noong January 23, 1995. Ang pagkaakalang maayos ng kanyang kondisyon ay pansamantala lang pala. Dahil 2 buwan matapos siyang makabalik sa pag-aaral, ay kaagad unti-unting bumalik ang kanyang sakit at mas lalo pa itong lumala.
Siya ay nakaramdam ng matinding pananakit ng mga binti na sinamahan pa ng labis na pagkahilo. Ayon kay Professor Chen Shenyang na isa sa mga sumuri kay Zhu, ito ay nakaramdam ng sobrang pananakit na umabot sa puntong ang kanyang mga kamay ay nawalan na ng kakayahang humawak ng kahit anong bagay. Ang sobrang kirot na kanyang nararamdaman ay nagsimula sa kanyang mga binti papunta sa ibang bahagi ng kanyang likod. Dahil sa labis na pag-alala ng kanyang mga magulang at pag-asang matukoy ang sanhi ng sakit ng anak, siya ay dinala sa Peking Union Medical College Hospital upang ipakonsulta sa neurology. Ayon sa mga medical professional na nagsagawa ng test upang suriin ang sakit ni Zhu, ito ay nakitaan ng pagkalason sanhi ng thallium. Subalit ayon kay Professor Chang Shaolin, bagamat may suspisyon sila na ito ay sanhi ng thallium, hindi pa rin ito maaaring maging matibay na bastihan sapagkat noong mga panahong iyon, ang nasabing ospital ay hindi sapat ang equipment upang makapagsagawa pa ng mas malalim na test. Ang kanyang kondisyon ay mas lalo pang lumala. Mabilis na nalagas ang kanyang mga buhok, nakaranas ng matinding pananakit ng mga braso at binti, at ang kanyang dulo ng mga daliri ay namula. Nagkaroon din ito ng mizz lines o mga puting guhit sa kanyang mga kuko, na itinuturing na pangunahing palatandaan ng labis na pagkaka-expose sa thallium. Ano nga bang magiging sanhi kung ikaw ay labis na na-expose sa thallium? Ayon sa mga medical expert, ang labis na pagkaka-expose sa thallium ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa kalusugan dahil ito ay lubhang nakakalason. Ito ay may matinding epekto sa nervous system. Ang pagkakaramdam ng panghihina ng mga kalamnan, pamamandihid, pagkirot o pangingilig ng mga kamay at paa, hirap sa paggalaw at posibleng mental confusion at pagkawala ng malay ay ilan lamang sa maaaring idulot nito. Kapag ito ay hindi agad nabigyan ng karampatang lunas, ito ay maaaring maging sanhi ng koma at pagkamatay. Noong March 20, 1995, ang matinding karamdaman ay tuluy nang nauwi sa comatose. Ginawa ng mga doktor ang kanilang makaya upang bigyan ng lunas ang karamdaman ni Zhu, subalit hindi ito naging sapat. Siya ay sumailalim sa plasma exchange therapy na isinagawa sa loob ng 7 session. Sa kasamang palad ay nagdulot pa ito ng komplikasyon na naging sanhi ng hepatitis C na nagpalala sa kanyang mahinang kalusugan. Nagkaroon din siya ng pneumothorax, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng hangin sa pagitan ng baga at dibdib, kaya't lalo pang lumubha ang kanyang kalagayan. Dahil dito, kinailangan niyang gumamit ng ventilator upang siya ay makahinga. Noong April 10, 1995, ang mga kaibigan ni Zhu ay sinubukang gumawa ng research gamit ang internet. Sila ay nag-post ng agarang SOS message sa iba't ibang Usenet groups at inilarawan ng mga sintomas ng sakit ni Zhu sa pag-asang makakuha ng sagot sa iba't ibang medical expert sa buong mundo. Noong mga panahong iyon, ang internet sa China ay bago pa lamang. Ang mga impormasyon na maaring matagpuan dito ay limitado din lamang. Ngunit sa kabila nito, sila ay nakakuha ng libu-libong sagot at halos karamihan sa mga eksperto sa buong mundo ay nagsabing ang sakit ng kanilang kaibigan ay sanhi ng thallium poisoning. Ipinagpaalam din nila ito sa mga doktor ni Zhu, subalit ang mga ito ay nagpakita ng pag-aalakan. Dahil sa matinding frustration at pagkadismaya, ang mga magulang ni Zhu ay nagdesisyon na ilapit ang kondisyon ng kanilang anak kay Professor Chen Shenyang mula sa Beijing Institute of Labor Protection. Siya ay isang eksperto sa thallium poisoning at sa tulong ng mga doktor mula sa PUMCH, lihim nilang ipinadala ang mga samples ng kanyang dugo upang ipasuri ito. 18 araw matapos ang naging pagsusuri, ang resulta mula sa isinagawang test sa samples ng kanyang ihi, dugo, kuko at buhok ay nagpakita na si Zhu ay na-expose sa thallium. Ang kanyang pagkaka-expose dito ay labis na malubha. May tuturing na daan-daan hanggang libu-libong beses na mas mataas kaysa sa normal. Walang pag-alinlangan, siya ay nalason. Ang labis na nakapagtaka dito ay saan at paano siya na-expose o nalason. Kung pagbabasehan ng resulta, ang kanyang katawan ay sinasabing nalason ng thallium na nangyari sa loob ng mahabang panahon. Dagdag pa dito,
Hindi ito maituturing na isang pagkakalason na nangyari sa isang araw lamang. Ang kanyang katawan ay na-expose sa talim ng paunti-unti na hindi namamalayang matagal na palang nangyayari ng paulit-ulit. Pinapakita din ng resulta na kung sino man ang nasa likod ng kanyang pagkakalason ay ito ay maaaring may access pa rin kay Zoo noong mga panahong iyon at may pagkakataong paulit-ulit pa rin siya nitong nilalason. Ipinaabot naman ng mga magulang ni Zhu sa Deputy Head ng Chemistry Department ng Tsinghua University na si Professor Chu Pangyo ang malubhang kondisyon ng anak upang ito ay ihingi ng karampatang tulong. Anila, ang naging pagtugon ng universidad sa sitwasyon ng kanilang anak ay parang hindi binigyan ng importansya. Dahil kahit alam na nila ang sinapit ng kanilang estudyante, ay hindi kaagad ito inireport sa mga otoridad upang magkaroon sana ng mas masusing investigasyon. Sinubukan din ng mga kaibigan ni Zhu na humingi ng tulong medikal sa pamamagitan ng internet. Ang kanyang mga guro at kaklase ay imbis na tumulong ay pinagpasawalang bahala lang ito. Ang mga sumunod na pangyayari ay mas lalo pang nagdulot ng matinding espekulasyon at teorya patungkol sa kondisyon ni Zhu. Sinasabing isa sa mga petsa mula April 28 hanggang May 7, 1995 ay napabalitang ang kanyang room sa university ay pinasok at ninakawan. Ang nakakapagtaka dito, ang mga nawalang gamit ay hindi mo akalaing pag-iinteresan ng mga magnanakaw. Bakit sa dinami-dami ng maaaring mawala ay ang contact lens case, lipstick, shampoo, shower gel at water cup ang piniling nakawin? Napag-alaman din na bago ang insidente ngayon ay may nauna ng kaparehong insidente. Ayon sa ilang sources, bago pa nagkasakit si Zhu ay nanakawan na din ito ng mga gamit noon sa kanyang room at ang mga iyon ay kaagad din namang misteryosong natagpuan sa chemistry department. Nang dahil sa mga pinagtahi-tahing impormasyon na ito ay mas lalong lumakas ang hinala na maaaring isa sa mga estudyante ng universidad ang nasa likod ng kanyang pagkalason. Dahil nga sa pinagtahi-tahing espekulasyon at mga teorya, isa sa inimbestigahan ay ang roommate ni Zhu na si Zhon Wei. Malakas ang hinala na nakarami na siya ang posibleng nasa likod ng paglason kay Zhu dahil bukod sa ito ay roommate niya ay may access din ito sa thallium bilang siya ay bahagi ng chemistry laboratory. Ayon sa ilang sources, si Zhu at Zhon ay matalik na magkaibigan dahil bukod sa sila ay roommate, party din sila ng pop music at isa sa mga dahilan ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa ay dahil marami silang kaparehong interes kagaya ng musika at ilang mga hobbies. Ang suspisyon ng nakarami ay nag-ugat umano ang paglason ni Zhon kay Zhu dahil sa labis na pagkaingit dahil sila ay tinuturing na magkatunggali sa maraming larangan. Ang isa pang suspisyon ay nag-ugat umano dahil natalo si Zhon ni Zhu sa ginanap na student council election. Dumagdag pa sa espekulasyon ay ang umano'y water cup na natagpuan na nakalagay sa box sa mismong kama ni Zhon. Ito ay ayon sa pahayag ng high school classmate ni Zhu na si Bei Chijing. Lahat ng espekulasyong ito ay pinabulaanan ni Zhon Wei nang siya ay ma-interrogate sa loob ng 8 oras ng mga pulisya. Sinabi niya, wala siyang masamang tinapay kay Zhu at lalong-lalo nang wala siyang sama ng loob dito sa lungat sa espekulasyon ng ilan. Aniya, hindi niya hiniling na may masamang mangyari dito. Pagkatapos ng 8 oras na interogasyon, siya ay hiniling ng kanyang mga magulang na pauwiin na. Yun ang una at huling beses na siya ay na-question ng mga pulisya. Lumipas ang ilang buwan at mga taon na hindi umuusad ang kaso dahil sa walang konkretong ebidensya na magdidiin sa kung sino ang tunay na may sala. Ang masakla pa dito, kahit na napatunayan ng si Zhu ay nalason, ay nag-atubili ang Beijing Medical Hospital na ibigay ang nararapat na lunas. Sa halip na bigyan siya ng Prussian Blue na isang antidote para sa thallium poisoning, ay inalok siya ng Demercaprol na mas hindi epektibong gamot. Dahil sa sitwasyong ito ay nakailam na ang international expert. Noong mga panahong iyon, wala pang medical grade na Prussian Blue sa Beijing at hindi sigurado ang mga doktor kung maaari nilang gamitin ng ligtas ang industrial grade na Prussian Blue mula sa mga local suppliers. Dahil sa sobrang pagkaantala ng tamang gamutan, ay mas lalo pang lumubha ang kanyang karamdaman.
Ang kanyang medical bills ay tumaas ng husto. Ang unibersidad ay tumangging tugunan ng kanyang hospital bills maliban na lamang kung mananatili siyang enroll, na imposible nang mangyari dahil sa kanyang kalagayan. Ang mga taga-suporta ni Zhu ay naniniwalang may taong pinagtatakpan ang unibersidad. Sinasabi rin nilang pinuprotektahan din nito ang kanilang imahe sa publiko. Kinalaunan ay napabalitang si John Wei ay umalis na ng bansa upang manirahan sa abroad at nagpalit ng pangalan bilang si Jasmine Sun. Dahil nga sa walang matibay na ebidensya na maaaring magdiin kay John Wei, ang kasong ito ay hindi na umusad. Ang lahat ng espekulasyon ay nanatiling espekulasyon at misteryo na lamang ng ilang dekada sapagkat ang pamilya ni Zhu ay wala ring hawak na matibay na ebidensya. Noong 2005, pagkatapos ng mahigit isang dekadang pananahimik, nagsalita si John Wei at sinabing siya ay inosente. Sinuportahan naman ito ng kanyang ama noong 2006 sa isang panayam kay King Lianzhou Mo. Subalit hindi ito pinaniwalaan ng nakakarami. Bagkus ay mas lalo pang nadagdagan ang mga hinala at espekulasyon. Ayon sa publiko, ang pagkakaroon ng koneksyon ng pamilya ni John sa mga may matataas na katungkulan ng gobyerno ay isa sa dahilan kung bakit siya ay nakalusot sa kaso. Sinasabi din nila na si John ay may pinsan na naging deputy mayor ng Beijing at ang kanyang lolo ay malapit sa nooy presidente na si Jiang Zemin. Ang mga koneksyong ito ang nagpalakas sa mga teorya na maaaring naimpluwensyahan ng pamilya ni John ang investigasyon kung kaya't siya ay nakaligtas sa kaso. Noong May 2013, isang petisyon ang inilunsad sa website ng White House na naglalayong sampahan ng kaso si Jasmine Sun na pinaniniwala ang naninirahan sa US noong mga panahong yon. Subalit noong July 2015, tumanggi ang White House na makialam at ipinaliwanag na bagamat nakikisimpatiya sila sa sitwasyon ni Zuling, ay wala silang kapangyarihan na makialam sa mga legal na isyu ng ibang bansa. Noong 2023 hanggang 2024, isang petisyon ang lumitaw sa Australian Parliament na nagsasabing si John Wei na kilala bilang Jasmine Sun ay naninirahan sa Australia. Wala ring nangyari dito dahil ayon sa kanila, hindi sila nakikialam sa isyu ng ibang bansa maliban na lang kung ang usapin ay patungkol sa illegal na paninirahan sa kanilang bansa. Ang kaso ay naging cold case ng higit sa 2 dekada hanggang si Zuling ay bawian ng buhay taong 2023. Marami pa rin ang naniniwala na si John Wei ang responsable sa nangyari kay Zhu. Subalit dahil sa walang ebidensya, ito ay mananatiling espekulasyon at haka-haka na lamang.